Huli kampo ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang motorsiklo sa Maynila. Depensa niya ng maaresto pagmamay-ari ng kaanak niya ang motorsiklo na ninakaw umano noon. Taliwas po yan sa record ng Land Transportation Office. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Aakalain mong magpaparada lang ang lalaking ito sa tabi ng isang ambulansya sa bahagi ng Old Antipolo Street sa Maynila. Pero nagnakaw pala ng motor ayon sa pulisya. Ilang minuto bago yan, makikita sa kuha ng CCTV ang sospek na nakatayo malapit sa truck ng bumbero sa bahagi ng Ipil Street. Agad siyang bumalik pagkalampas ng motorista at dali-daling itinulak ang motor. Napahinto siya sa tapat mismo ng CCTV dahil nakalak ang manibela ng motorsiklo. Matapos saglit iwan, itinulak niya uli ang motor at itinago sa gilid na nakaparadang ambulansya. Nalaman itong ating complainant, pagising niya wala na yung kanyang motorsiklo. Ginawa niya yung pagnanakaw ng motor ng madaling araw at pagdating ng hapon ay nahuli agad siya ng ating mga operatiba ng District Anti-Kidnapping Unit. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na ilang beses nang may record sa barangay ang sospek dahil sa kaparehong paratang. Pero hindi raw natutuloy ang reklamo dahil madalas nababawi naman ang ninanakaw niya. Ang mga motorsiklo namang walang umaako, Tuluyan niya na itong tatamayin at ibibenta yung mga piyesa. Pinipiyesa niya yung motor na ito. hawak na ng Manila Police District ang sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Ayon sa pulisya, nakulong na rin dati ang sospek dahil sa kasong homicide. Sa panayam ng GMA Integrated News, iginiit niya na pag-aari ng kamag-anak niya ang motor at ninakaw lang din ito mula sa kanila. Kaya nang makita raw niya, agad niya itong kinuha. Service namin dati, matagal na panahon. Nakaligtaan ng dahil busy sa hanap buhay. Matagal na rin, 2005. Ganun. Pero base sa records ng LTO, ang motorsiklo bago pa at hinuhulugan ng totoong may-ari. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naramdaman po ng mga taga-Cagayan ang bagsik ng bagyong Ophel. Kabi-kabilang pinsala ang idinulot sa lalawigan pati na sa katabi nitong Ilocos Norte. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Kasabay ng malakas na ulan, nakabibinging hangin ang humampas sa iba't ibang bahagi ng Cagayan sa pananalasa ng bagyong Ophel na naging super typhoon kahapon. Naglandfall ito sa bayan ng Bagao. Isang paaralan ang nagtamo ng matinding pinsala. Nagkalat ang mga yero. Ilang pader ang nawasak at nakalbo ang ilang puno sa paligid. Sa bayan ng Gonzaga, natanggal ang bahagi ng isang puno ng tangayin ng malakas na hangin. Bumaha naman sa Barangay Flourishing dahil sa pag-apaw ng Estaca Dam. Malakas ang agos ng ilog na sakop ng Amulong, pati ang hampas ng alon sa Fuga Island sa bayan ng Apari. Nararanasan din ang malakas na ulan sa Santa Ana, Cagayan. Halos mag-zero visibility na rin doon dahil sa lakas ng ulan. May mga pamilyang nananatili sa mga evacuation center, pero dahil sa pinsalang dulot ng iba pang nagdaang bagyo, kulang na ang mga silid-aralan na pwede nilang tuluyan. Sa ibang lugar sa lalawigan, sapilitan na ang pagpapalikas. May ilan naman na kinailangang i-rescue. Bukod sa Cagayan Valley, ramdam din ang bagyo sa Ilocos Region. Nakararanas na rin sa Lawag City ng malakas na ulan. Napinsala na ang mga pananim, kaya't problemado ang mga magsasaka. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Perwisyo para sa ilang taga-Isabela ang mga iniwang pinsala ng bagyong Ophel. Lubog pa rin po sa baha ang ilang taniman doon. May ulat on the spot si James Agustin. Connie, maganda na yung panahon dito sa Ilagan City sa Isabela kaya pinayagan na makauwi sa kanilang mga bahay yung mga lumikas na residente. Umabot sa 300 pamilya yung lumikas sa iba't ibang evacuation centers dahil sa magkasunod na mga bagyong Nika at Ophel. Abala sa paglilinis sa mga residente sa mga barangay ng Ginatan, Santa Barbara at Bagong Bayan.
Ang iba ngayon lang ulit nakauwi matapos ang 4 na araw na pananatili sa evacuation center. Sa Barangay Santa Barbara, lampas tao raw ang taas ng tubig noong Lunes, kaya napuno ng putik ang gamit ng ibang residente. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Bagong Bayan. Wala ng bahay na lubog sa baha pero ang ilang taniman nagmistulang ilog. Buti na lang ay wala nakatanim at natapos na raw ang pag-aani noong mga nakaraang buwan. Samantala, Connie, isang tulay pa ang hindi na madaanan dito sa Ilagan City sa Isabela dahil nga doon sa mataas na antas ng tubig pa sa Pinakanuan River. Yan muna ilitas mula rito sa lalawigan ng Isabela. Balik sa iyo, Connie. James, yung mga kakauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan ng mga evacuee, papabalikin ba muli dito sa mga evacuation centers dahil sa mga sinasabi ngang baka maging effect pa rin ng bagyong Pepito? Yes, Connie, natanong natin yan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at handa naman sila kung sakali man pababalikin itong mga nagsilikas dahil dito sa Ilagan City, identified na nila talaga yung mga karaniwang mga lugar na binabaha, lalo na yung mga malapit sa ilog, yung Pinakanuan River at dito naman sa kabilang side ay yung Cagayan River. At napansin natin dito, yung meron na sila mga identified na evacuation centers talaga dahil 43 yung barangay na flood-prone areas dito sa Ilagan City. Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, James Agustin. Patuloy po ang paghina ng bagyong Ophel matapos maglandfall nga sa Bagao, Cagayan kahapon ng hapon. Base po sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa yan. Isa itong typhoon na may lakas na 120 kilometers per hour. Signal number 3 sa western portion ng Babuyan Islands, northwesternmost portion ng mainland Cagayan, at northernmost portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Nasa signal number 1 po ang Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, buong Kalinga, northern at central portions ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, at northern portion ng Ilocos Sur. Mamayang hapon po ay bahagyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel pero agad din itong papasok ulit bago tawirin ang Taiwan ngayong pong weekend hanggang sa tuluyang humina at malusaw. Tutukan po dito sa Balitang Hali ang 11 a.m. bulletin ukol sa bagyong Ophel. Ihahatid din po namin maya-maya lamang ang update sa bagyong Pepito naman na nagbabanta rin sa Luzon ngayong weekend. Bilang paghahanda sa ulan na maaaring bumuhos sa mga watershed, 3 dam dito sa Luzon ang patuloy na nagpapakawala ng tubig ayon sa Pag-asa. 2 gates po ang nakabukas sa Magat Reservoir sa Isabela. Tig-isang gate naman ang nagpapalabas ng tubig sa Ambuklao at Binga Reservoir sa Benguet. Good news naman tayo sa mga motorista. Namumuruhong mag-rollback ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya po kasi ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng may bawas na 70 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ng gasolina. 65 centavos hanggang 95 centavos naman ang nakikitang tapya sa kada litro ng diesel, habang 70 centavos hanggang 80 centavos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, isa sa mga dahilan ng bawas presyo ang nakikita ng OPEC na pagtamlay ng demand at ang inaasahan naman ng Amerika na pagdami ng global supply sa susunod na taon. Sugatan ng isang Chinese national matapos siyang barilin umano ng 2 kapwa Chinese at isang Cameroon national. Ang ugat daw nito, singilan ng utang. Balitang hatid ni Bam Alegre. Arestado ang 2 Chinese at isang Cameroon national sa isang residential complex sa Barangay Don Galo, Parañaque City dahil sa umano'y pamamaril ng isang Chinese national na kasamahan din daw nila. Base sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa paniningil ng utang ang pagtatalo na nauwi raw sa pamamaril. Nagpapagaling ngayon ang biktima sa ospital matapos magtamo ng mga tama ng bala. Nung una daw kasi is, yun nga, nagkakaroon sila ng kasiyahan, nag-inuman, tapos parang napunta sila sa paniningil ng utang. So, itong ating victim is naniningil na siya ng pautang dito sa ating mga suspects at doon nga nagsimula yung kanilang pagtatalo hanggang sa nauwi na doon sa pamamaril dito sa ating victim. Nasaksihan ng isang Pilipino ang insidente na siya raw nagsumbong sa mga otoridad.
Nakuha ng mga pulis sa crime scene ng isang baril, 15 pakete ng hinihinalang shabu at iba't ibang paraphernalia. Ang nasabat na 200 grams na umano'y droga ay may tinatayang street value na 1.2 million pesos. Dinala na ang mga ito sa Southern Police District Forensic Unit para sa karagdagang analysis. Nang tanungin ng dalawang Chinese tungkol sa paratang sa tulong ng Cameroon National na marunong mag-Chinese, umiling ang dalawa. Paliwanag naman ng Cameroon National, hindi niya kakilala ang mga Chinese. Aniya, nag-set up lang siya ng party lights sa kwarto ng mga Chinese. Wala raw siyang kinalaman sa krimen. It is wrong. It is very false. I don't know who shot who specifically. That is my problem. Because I was on the balcony. When I heard the gunshots, I panicked and I skipped over and because there was some running outside. And then everything settled and everybody went where they're going to. I was waiting for my two friends. We were going to leave and go somewhere else. Naharap ang mga suspects sa kasong frustrated murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang lalaki matapos na barilin ng pulis na sinugod niya gamit ang itak sa pasukin ni Ilocos Norte. Hulikam naman ang pandoloob ng isang lalaki sa isang paaralan sa Bukawe, Bulacan. Natangay pati ang 13-month pay ng isang guro. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang lalaking iyan na nag-iikot-ikot sa isang paaralan sa Bukawe, Bulacan. Ayon sa investigasyon, nagtanong-tanong siya sa ilang estudyante kung may mga guro pa sa mga silid-aralan. Nang makatsyempo, pinasok na niya ang isang silid-aralan at kalaunay umalis din. Sumalisi pala ang lalaki habang abala ang mga guro at estudyante sa school parade. Natangay niya ang mahigit 120,000 pesos in cash na pag-aari ng isang guro. Ayon sa asawa ng biktima, kabilang sa nawala ang pampagamot sana ng misis niyang stroke survivor. Pati ang 13-month pay ng guro, pambili ng loot bags para sa mga estudyante at pampagawa ng printer. Sana po, wag nilang gawin yung pagnanakaw dahil papakain nila sa pamilya nila. Nakaw din, wala rin magiging maganda. Napakakawawa naman po ng asawa ko. Pampagamot na niya para madugtungan yung kanyang buhay sa pagtuturo. Ngayon, ito po, talagang 0-0. Hinahanap na ang salarin. Ayon sa mga otoridad, may iba pang paaralan sa Bukawe ang ninakawan din kamakailan. Sugatan ang binti ng isang lalaking nanunog ng sasakyan at nag-amok umano sa pasukin Ilocos Norte. Batay sa investigasyon, sinunog ng suspect ang bumper ng isang SUV na pagmamay-ari ng kapitan ng barangay. Tumakas ang lalaki kaya tinugis siya ng pulisya. Nang matunton sa kanyang bahay, sinugod naman niya ang mga pulis gamit ang itak. Pinagtatagan niya raw ang patrol car kaya nabasag ang salamin nito. Umiwas ang pulis na nagmamaneho nito kaya nakabangga ng nakaparadang van. Nang bumaba sa patrol car ang pulis, nag-amok ang lalaki at aktong susugurin ulit ang pulis. Doon na siya nabaril ng pulis sa kaliwang binti. Agad namang itinagbo sa hospital ang lalaki. Nahaharap siya sa mga karampatang reklamo. Ayon sa pulisya, nakainom ang lalaki, hindi na siya nakunan ng pahayag. Sa Amulong, Cagayan, naaagnas na ng matagpuan nitong Miyerkules ang bangkay ng lalaking napaulat na nawawala mula pa noong October 25 sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Ang lalaki tumalon sa Cagayan River sa bahagi ng Igig para kunin ang inaanod umunong troso. Isang residente ang nakakita sa bangkay. Kinumpirma naman ng pamilya ng lalaki ang pagkakakilanlan nito dahil sa kanyang suot. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit naman sa 4.7 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa bypass operation sa Bacoor, Cavite. Bistado sa operasyon ng 3 lalaking nagbenta ng iligal na droga sa mga ahente ng PIDEA. Kinumpis ka rin sa operasyon ang sasakyang gamit ng mga sospek. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera ang mga sospek. Pero ayon sa isa sa kanila, taga-deliver lang sila ng iligal na droga at binayaran sila ng 6,000 pesos para rito. Nakatakda silang sampahan ng karampatang reklamo.
Samantala, ilang coastal areas po dito sa Luzon at Visayas ang binabalaan ngayon sa posibleng daluyong o yung storm surge na tinatawag dahil po sa bagyong Pepito. Ay sa Pag-asa, aabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng posibleng daluyong sa ilang bahagi ng Albay, Camarines Provinces, Catanduanes, Masbate, Quezon at sa Sorsogon. 1 hanggang 2 metro naman ang inaasahan sa ilan pang coastal areas ng Albay, Biliran, Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon Province, Samar at Sorsogon. May babala rin po ng daluyong dahil sa bagyong Ophel sa Batanes, Cagayan at Ilocos Provinces. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na lumayo na sa mga beach o baybayin. Hindi pa raw sigurado si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo siya sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs sa November 21. Kaugnay naman po yan sa hamon sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV na pumirma ng bank secrecy waiver. Sabi ng dating Pangulo, pipirma naman daw siya. Pero may kondisyon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Matapos ilahat ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang anyay mga bank transaction na nag-uugnay umano sa mga Duterte sa illegal na droga. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. At maungkat ang pagpirma ng bank secrecy waiver sa dating Pangulo. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Nangyari ang marahil ay pinakamainit na tagpo sa Quadcom hearing. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Sa isa pang anggulo, may sinabi pa si Trillanes bago umamba si Duterte na hahambalusin siya ng mikropono. Sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Sorry ho. Sa pagpapatuloy ng hearing, ilang beses na ungkat muli ang tungkol sa waiver. Tinanong si Duterte, pipirma ba talaga siya o may kondisyon ba? I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. Joint account kasi yan. So I had it back of my mind about my wife. Pero giit ni Trillanes, Just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Just to maintain decorum in this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke any resource persons because that won't do any good to anyone. I apologize, Please, Mr. thank you Chairman. very much, Mr. Chair. Sasampalin niya ako eh. Ano ba yun? Hindi ba provocation yon? Di sinabi ko, halika, sampalin mo na ako. pero sabi ni Quadcom Lead Chair Congressman Robert Ace Barbers, sa pangkalahatan, calm and orderly ang pagdinig. Kaya aniya, walang na-contempt kahit pa inambahan ng dating Pangulo si Trillanes at si dating Senadora Laila de Lima.
Ayon sa Quadcom, sapat naman ang paalala ng Quadcom sa lahat na panatilihin ang proper decorum. To some people, it looks offensive, no? To some people, this probably will be perceived as a playful gesture of the president. So, we really cannot judge, no, kung ano yun. But of course, the attention of the president was, and the other resource persons there was actually told by the chair. No? Sinabi ng chair, let's maintain proper decorum. I think that was enough message for all the... Sa November 21 na susunod na Quadcom hearing, kaugnay naman sa bank waiver, bago lisanin ng Kamara, may sinabing kondisyon ang dating Pangulo. Kung pipirma siya, hindi raw siya dapat nag-iisa. Lahat, hindi lang ako. Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may condition po kailangan? Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao. Yan o. Yan ang pera ko. Hindi nyo akong inaapi-api. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw haharangin pero hindi rin tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Dagdag pa ng Department of Justice, miyembro pa rin ang Pilipinas ng International Criminal Police Organization o Interpol kahit kumalas na noong 2019 ang ating bansa sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Kung ipadadaan ng ICC sa Interpol ang proseso at magbibigay ng red notice ang Interpol sa Pilipinas, obligado ang gobyerno na tugunan ito. Bukod daw sa ICC, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-iimbestiga na rin ang PNP at DOJ sa war on drugs. Kabilang dyan ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa House Quad Committee hearing, gaya ng mga pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at reward system umano sa mga pulis. Good news mga kapuso commuter, magsisimula na bukas ang operasyon ng Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Arangkada na nga itong Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension simula bukas at sa ngayon nga ay nandito tayo ngayon sa Dr. Santos Station. Ito yung pinakadulo na stasyon nitong South Extension at sa mga oras na ito ay nakahanda na yung mga pasilidad ng stasyon at kung makikita nyo ay nakahanda na ito yung mga magbibenta ng ticket simula bukas at kung kayo ay manggagaling dito sa Dr. Santos Station at kailangan nyo pumunta sa Quezon City, sa Fernando Poe Jr., yun yung pinakadulo, ay 45 pesos lamang ang inyong magiging pamasahe. At mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan kasabay ng kanyang pagpapasinaya sa proyekto. Alas 5 ng umaga ang start ng operasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension. 5 istasyon ang madadagdag sa kasalukuyang LRT Line 1. Mula sa pinakadulong istasyon na Baclaran Station, madadagdagan yan ng Redemptor Station, MIA Station, PTEX Asiana Station, NAIA Station at ang pinakadulong Dr. Santos Station dito sa Parañaque. Ayon sa Pangulo ay alas 5 nga ng umaga bukas magsisimula ang operasyon. Yun nga lamang ay wala munang inanunsyong libreng sakay para bukas. Nasubukan ng Pangulo ang bagong dagdag na linya mula Dr. Santos hanggang sa Redemptoris sa Baclaran at tinatayang 10 hanggang 15 minuto ang itinakbo ng tren. Malamig din, Connie, at maliwalas ang Generation 4 na train sets. Narito naman ang pahayag ng Pangulo. Hinihikayat ko lahat ng ating mga commuter, subukan ninyo
at makikita nyo napakaginhawa kumpara sa traffic na nararanasan natin araw-araw. Connie, doon sa mga nagtatanong, ang tawag natin dito ay Cavite Extension pero hindi tumutungtong ng Cavite. Yan ay dahil nagkakaroon ng problema doon sa right-of-way para doon sa Phase 2 at 3 ng Cavite Extension. Ito yung sa may Las Piñas, Zapote at doon sa pinakadulo sa Niyog sa Cavite. Ang pagtitiyak naman ng Pangulo at ng DOTR ay re-resolvehin ang right-of-way issues at susubukan nila na masimula ng konstruksyon sa susunod na taon. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Bistado ang isa umanong iligal na minahan sa Opol, Misamis Oriental. 13 lalaki ang nahuli sa minahan na nag-ooperate sa barangay Limunda. Nadiskubre doon ang mahigit 100 sako ng mineral, kasama ang mining materials at isang bote ng hinihinalang mercury. Sa sunod na araw, naaktuhan sa kaparehong barangay ang pagkakarga na aabot sa 1.2 milyong pisong halaga ng mineral sa isang dump truck. Inaresto ang driver at pahinante na walang maipakitang permit. Walang pahayag ang lahat ng mga naaresto na nahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. 3 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang utility van sa Polomolok, South Cotabato. Ayon sa mga pulis, nawalan ng kontrol ang driver nito at bumangga ang sasakyan sa isang barrier bago dumiretso sa bangin. Inaalam pa kung human error o mechanical error ang sanhi ng disgrasya. Kabilang ang driver sa 2 kritikal ang lagay sa ospital matapos maipit. Patuloy pa ang investigasyon. Imbis sa kalsada sa Palayan, dumadaan ang ilang residente sa Cagayan matapos po gumuho ang isang tulay na nagkokonekta sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Maayos na ang lagay ng panahon sa probinsya ng Cagayan matapos na manalasa kahapon ang bagyong Ophel. Pero ang problema ho sa ngayon ng mga kababayan ho natin ay ang naputol ho na San Jose Bridge. Ito ho yung tulay na kumukonekta sa bayan ho ng Santa Ana at sa bayan ho ng Gonzaga. Naputol ho yung tulay mga kapuso, nasira ho yung tulay matapos ho yung malakas na current ng tubig at yung mga naglalakihan po ng mga troso. At ang problema mga kapuso, kabilaan po yan, gitna lang po ng tulay yung natira. Magkabilang side po niyan ay nasira. Kaya't marami po tayo mga kababayan po ang na-stranded sa ngayon, hindi po makatawid. Especially sa mga sasakyan po talagang hindi po kaya, hindi po talaga makatawid. Kaya ang ginagawa ngayon ng ating mga kababayan, especially yung may mga importante talagang pupuntahan at kailangan po na makatravel, ay naglalakad po sila. From kalsada po sila ay bumababa dito po sa may Palayan at sila ho ay naglalakad. At saka akyat po sila dun sa kabilang side ng kalsada. Patuloy po nating aalamin kung ano bang hakbang ng lokal na pamahalaan. Ganun din po ng DPWH. Problema ho sa ngayon ng mga magsasaka ay kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ektar-ektaryang taniman ho ng palay ay natabunan po ng naglalakihang mga troso na galing sa bundok. Ako pa rin po si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. A crown fit for a queen ang isusuot ng mananalo sa Miss Universe 2024. Yan ang Light of Infinity crown na proudly gawang Pinoy. Elegante ang design nito na puno ng diamonds at Philippine South Sea Pearls. Hindi mapigilang ma-amaze ng Miss Universe candidates na maglalaban para rito. Ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo, feeling fired up and determined siyang gawin ang kanyang best para maging kauna-unahang magsusuot ng Filipino crafted crown. Laban, Chelsea! Mga kapuso, katuwang po ng Asian Breast Center ang GMA Network sa pagsulong ng breast cancer awareness. Mahigit 20 GMA employees ang lumahok sa isang seminar hosted by Sparkle artist Jennifer Maravilla.
Ibinahagi sa kanila ang tungkol sa kahalagahan ng early detection ng sakit sa pamamagitan ng regular screening. Isa po ang breast cancer sa mga leading health concerns sa Pilipinas. Sumailalim ang ilan sa mga lumahok sa seminar sa painless breast screening technology na thermolytics procedure. Ito ay makabagong teknolohiya na layong bigyan ng accessible at advanced health services ang mga babae. Naniniwala ang Asian Breast Center na malaking ambag sa awareness ng kanilang expertise sa breast cancer care at ang platform ng GMA Network, gaya ng pagtalakay sa breast cancer sa episodes ng katatapos lang na GMA Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang sospek sa pagnanakaw sa ilang paaralan sa Panay Island. Hulikam naman ang rambol ng mga kabataan sa harap ng Oton Public Plaza sa Iloilo City. Ang mainit na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Nagtatakbuhan ang mga kabataan na yan sa kalsada sa harap ng Oton Public Plaza sa Iloilo nitong Martes. Maya-maya nagliparan ng mga bato kahit pa may mga dumaraang sasakyan. Ayon sa Oton Police, nagrambol doon ang dalawang grupo. Ang isa ko ka minor, dogin tulok yung isa ka minor man to sa pihak. Then after that, naghabuyanay na bato, ginhaboy na sila bato, naghabuyanay na exchange sa isang bato. Amo to dayon. 3 raw sa mga sangkot sa gulo, mga minor de edad. Napag-alaman ding mga estudyante sa magkaibang eskwelahan ang mga sangkot na kabataan. Isinailalim na sila sa counseling. Dadagdagan ng mga magrorondang pulis sa plaza. Makikipag-ugnayan din ang mga barangay sa mga eskwelahan. Nakunan sa CCTV ang lalaking yan sa loob ng Philippine Science High School Western Visayas Campus sa Iloilo City. Ayon sa pulisya, sumalisi pala siya sa loob ng eskwelahan matapos magpanggap na bisita. Buhay ara sila sa may gym or sa auditorium for the flag raising. Hintok advantage at isang person ng yung suspect na doon maglibot sa susulod sa faculty room, sa mga classroom nila pag pinanguha sa mga gamit. Sa inventory na to na nagkradula is mga laptops, cellphone, kwarta nila sa flash pancake sa ibang personal na kwarta sa mga estudyante. Sa follow-up operation ng pulisya na recover ang ilan sa mga ninakaw sa eskwelahan pero nakatakas ang sospek. Pero hindi lang pala ito ang eskwelahang pinagnakawan niya. Nitong Martes, tuluyang naaresto ang sospek sa Tibiao, Antique matapos niyang looban ang isang kolehiyo sa San Jose. Ginsunod nila, check nila sa terminal, nantaw sa CCTV kung ano ginsakyan niya nga bus. And dito man nakita hindi nakasakay si going to northbound. Nag-coordinate ang San Jose police station sa mga other municipal police stations dito na-intercept si sa Banwasang Tibiao, Antique. Sinubukan ng Regional TV na kunan ng pahayag ang school officials ng Philippine Science High School Western Visayas Campus pero wala silang naibigay na pahayag. Sumalpok sa Center Island ang isang kotse matapos mabundol umano ng fuel tanker sa Talisay, Cebu. Ayon sa Talisay Traffic Management Office, nasa outer lane ang kotse habang nasa likurang bahagi nito ang fuel tanker na nasa middle lane naman. Bigla raw nagpalit ng linya ang kotse dahilan para mabundol ng tanker. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagkaayos din ang mga sangkot sa disgrasya. John Sala ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Agaw pansin ang kalangitan sa ilang lugar sa Bicol Region. Nagkulay pula ang langit sa Daet, Camarines noong Lunes. Nakuhanan yan bago pa ang Bukang Liwayway. Mula naman sa Virac hanggang sa Gigboto, nagkulay pink naman ang kalangitan sa Catanduanes. Tanaw rin ang mga kulay na red, orange at violet kasabay ng paglubog ng araw. Ayon sa Pag-asa, pwede yang mangyari kung marami ang particles sa himpapawid na naiilawan ng sikat ng araw sa Bukang Liwayway o Takip Silim. Blackjacks, are you ready for the best? Dahil ito na ang latest, dumating na sa Pilipinas ang South Korean girl group na 21. Sinalubong ng Filipino Blackjack sina Sandara Park, CL, Minzy at Park Bomb sa pagdating nila sa Pilipinas kagabi. Nandito ang grupo para sa kanilang Welcome Back reunion concert ngayong weekend. Ilan sa mga sikat na kanta ng grupo ang I Am The Best, Fire at I Don't Care.
Nagsalita na ang aktor na si Ken Chan tungkol sa kinakaharap niyang syndicated estafa case. Sa isang post, iginiit ni Ken na hindi siya nanloko ng tao. Hindi rin daw siya nanghingi ng pera, taliwas sa akusasyon sa kanya. Giit pa ng aktor, hindi niya tinatakbuhan ang kanyang kaso. Pinili raw niya munang manahimik ni Ken habang lumalaban siya sa legal na pamamaraan. Humihingi siya ng kaunting panahon at ilalabas niya raw ang anyay katotohanan. Kinwestiyon din ni Ken kung bakit syndicated estafa ang kaso, gayong tungkol lang naman sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Noong nakaraang Biyernes, November 8, ang pangalawang beses na paghahain dapat ng arrest warrant sa aktor. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Ken ang nangumbinsi sa mga nagreklamo na mag-invest sa negosyo na may 10% interest kada buwan. Non-bailable ang kasong syndicated estafa at may parusang life imprisonment. Magpapatupad ng panibagong guidelines ang MMDA sa pagtutow at pag-i-impound ng mga sasakyan. Layon ng inaprubahang guidelines ng Metro Manila Council na mapabuti ang proseso ng towing ng mga sasakyang iligal na nakaparada, pati yung mga tumirik sa kalsada. Batay sa mga bagong panuntunan, hahatiin ang Metro Manila sa 5 sektor. Yan ang North, South, East, West at Central. Kada sektor ay may isang towing service company na magseserbisyo na pipiliin sa pamamagitan ng bidding. Bukod dito, magkakaroon na rin ng option ang mga may-ari ng mga hahataking sasakyan kung saan ito dadalhin. Hindi na raw ito otomatikong dadalhin sa impounding area sa Marikina. Pwede raw itong idiretso sa kanilang bahay, gas station o kaya sa mga auto repair shop. Inaasahang mapatutupad ito sa susunod na taon ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Natunton sa tulong ng Global Positioning System o GPS ang isang motorsiklong tinangay ng isang lalaki sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Ang suspect sinabing tinangay ang motorsiklo para umano may maiyabang. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Pangalan mo? Nasa ilalim ng lamesa at nakadapa sa sahig ang 34 anyos na lalaking ito habang inaaresto siya ng pulisya sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Huli kita ha, sa salang pagnanakaw ng motor. Ang lalaki, suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo sa barangay Greater Fairview nitong Martes ng gabi. Yung suspect ay nakita yung motor ng biktima natin na naiwan nga yung susi. And since napansin ng suspect na yung biktima natin dito ay lasing, nakainom, sinamantala niya. Tinangka, pero nabiguraw mahabol ng biktima ang suspect na sinakyan ang ninakaw niyang motorsiklo para makatakas. Nagamit natin yung nakakabit na GPS doon sa motor para matunto natin talaga kung nasaan yung suspect. Naaresto kinabukasan ng suspect matapos siyang ituro ng kanyang mga kaibigan na kainuman niya noon. Ang unang paliwanag ng suspect, Ando po yung susi. Kaysa makuha po nung iba, tinano ko lang po, itinabi ko lang po yung motor. pero kalaunan sabi niya, Nilayo ko yung motor na hindi po alam nung may-ari. Pumunta lang po ako dun sa tambayan na may ganun po ako. Para iyabang lang po. May motor akong ganun. nahaharap sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law ang suspect na ayon sa pulisya ay may record na rin dati ng kasong theft. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong sabay na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel at bagyong Pepito. Kausapin na po natin si Ms. Veronica Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome pong muli sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, pati na rin po sa inyo, Ma'am Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, nasaan na ho ba ang lokasyon ng dalawang bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, ma'am? Opo, so unahin natin itong si Ophel. Kanina alas 10 ng umaga ito ay nasa may layong 215 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. At ito ay max wind 110 kilometers per hour, gustiness up to 13 kilometers per hour. Ito namang si Pepito ay kanina din 10 a.m. nasa layong 630 kilometers east ng Diwan, Eastern Samar. Max wind 130 kilometers per hour, gustiness up to 160 kilometers per hour po.
Okay, kailan ho inaasahang magla-landfall itong bagyong Pepito at sinasabi nga ho na baka maging super typhoon pa ito. Totoo ho ba itong nakikita natin na pattern ngayon? So, base nga po sa ating latest na analysis, posibleng maglandfall nga itong si Pepito kung hindi po around bukas ng gabi or late evening, maaari ng umaga ng Sunday po. At tama po kayo, base sa analysis, bago itong maglandfall, posible pa rin itong ma-reach niya nga yung super typhoon na category. So, asahan nga natin malalakas na hangin, malalakas din na posible rin yung malalakas na mga pag-ulan sa areas na malapit po. Posible peak intensity bago ito maglandfall. Para lang din ho maggabayan yung ating mga tatamaang lugar, ano? Isa-isahin ho natin ano yung mga probinsyang tatamaan po ng bagyong Pepito. Opo, so possible nga itong si Pepitong dumaan ng Bicol region. No? So ang Bicol region, malapit din sa may Eastern Visayas area. May kita natin sa ating area of probability na pasok nga din itong Eastern Visayas sa area of probability. So not ruled out na kung magla-landfall man ito sa may Southern Luzon, pati na rin sa Eastern Visayas. At dahil nga kasama din sa area of probability or cone of probability, itong Central Luzon, posible nga rin dyan na lumapit or maglandfall din yung bagyo. So possible, papasok ito sa silangang bahagi ng Luzon or kung hindi man sa may Visayas, and then tuloy-tuloy yung magiging daan nito posibleng dumaan din sa may Southern Luzon area, sa may not ruled out sa mga Mimaropa, then Calabarzon, and then possible lumabas din sa may around Central Luzon area po. Opo, so Metro Manila, maaari rin ho tayo makaranas na malalakas na pag-uulan kaya, ma'am? Opo, inaasahan nga rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Actually, naglabas din tayo ng weather advisory. May intense to torrential rains tayo intense to torrential rains sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Kaya lagi rin tayo mag-abang sa mga ilalabas na mga advisory din po ng Pag-asa. Pero yung pinaka malalakas po na hangin at ulan, sabi ho, Sunday, ano? Talaga hong kailangan paghandaan. Tama ho ba yon? Tama po. So mararamdaman na natin malalakas na hangin by Sunday. Pero as early as dahil ngayon po, meron na tayong mga signal sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. So as early as kailangan na magsimula na nga, nagpe-prepare na yung mga kababayan natin dyan. And then kahit sabihin man natin na Sunday yung mga pinakamalalakas na hangin, may malalakas na hangin na rin tayo mararamdaman as early as tomorrow po. Magsisimula sa may silangang bahagi po ng Luzon. And then, opo. Alright. Pero sa inyong analysis, gaano ba kabilis nagbabago po yung direksyon o lokasyon ng bagyo mula po sa oras na inilalabas ito ng Pag-asa? Opo. So, depende po. So, minsan nga kapag mabilis yung takbo ng bagyo, pwedeng sandali lang, posibleng magbago kasi hindi naman ganun talaga ang behavior ng bagyo. So, kaya po kapag malapit na maglandfall, so kung medyo malayo pa yung bagyo sa ating landmass, every 6 hours naglalabas tayo ng bulletin. Pero kapag malapit na, kaya every 3 hours naglalabas tayo ng bulletin dahil posibleng magkaroon ng mga bagong update within that time span po. Marami pong salamat, Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po. Kung magiging batas ang House Bill 11076 o Mindful Parking Act, bawal na po ang pag-okupa o pagreserba ng isang tao sa parking space para hindi makapag-park ang ibang sasakyan. Maaring pagmultahin ng 2,000 pesos hanggang 10,000 pesos o kaya naman ay pagbawi sa lisensya ang lalabag. Ang sabi kaya dito ng mga netizens? Para po kay Erico Perdido, hindi na kailangang isabatas yan dahil common sense naman talaga dapat yan. Hindi raw dapat nire-reserba ang parking space kung wala pa ang sasakyan. Sabi naman ni Leandro Tan, dapat may abiso rin ang mga admin ng parking lot sa mga customers ukol sa availability ng mga parking slots. Ayon naman kay Carlo Biol, makakatulong daw kung may batas para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at nagpapakita rin ito ng disiplina at respeto sa kapwa motorista. Samantala, maglalabas din po ng ordinansa ang Metro Manila Council na magbabawal at magpaparusa sa human parking reservation
o yun nga pong pagtayo sa parking space para ireserba, ito tulad po ng viral video sa isang sementeryo noong All Saints Day. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, layo nilang maiwasan ang pamimisikal sa parking reservation na posible pang mauwi sa mas malaking gulo. Ihahabol daw ng MMC ang bagong ordiransa bago ang inaasahang holiday rush. Makikipag-ugnayan din ang mga otoridad sa mga mall at pribadong parking para ipatupad din ang no human parking reservation. Pinaghahandaan na rin ng mga residente sa ilang lugar sa Eastern Visayas ang pananalasa ng bagyong Pepito. Mainit man ang panahon, nakaalerto na po ang mga otoridad at residente sa Basay. Inabisuhan na ang mga nasa coastal area roon sa posibleng storm surge, pati na rin po mga nakatira sa flood at landslide-prone areas. Handa na rin ang mga evacuation center at relief pack sa mga maapektuhan doon. Sa ngayon po ay payapa naman daw ang dagat sa Tacloban Port sa Leyte. Patuloy naman ang monitoring ng Office of Civil Defense ng Eastern Visayas. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang pagbangga ng isang pampasaherong jeep sa isang motorsiklo sa Dasmariñas, Cavite. Sa kuha ng CCTV, papaliko sa kadiwa intersection ng jeep nang sabayan ito ng isang motorsiklo. Doon na nabangga ng jeep ang motorsiklo. Bahagya pang nakaladkad ang motor. Agad nakatayo ang rider at inalalayan ng babaeng angkas niya na nadagana ng motor ang binti. Dinala sa Traffic Investigation Office ang mga sangkot para kuhanan ng salaysay at mag-usap. Bukod sa mga terminal, mahaba rin po ang pila sa isang hardware store sa Virac, Catanduanes. Pinipilahan kasi ito ng mga residente dahil sa pinamimigay na libreng plywood. Mayroon ding libreng pako at sealant na handog ang tindahan. Kaya kahit mahaba po ang pila, sinatsaga ito ng mga residente. Tulong daw ito ng tindahan bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Pepito sa kanilang bayan. Samantala, eto na, Mare. 40 araw na lang, Pasko na. Lapit na, mawawala ba naman ng kabi-kabilang paandar for the holiday season? Gaya na lang po sa plaza sa Taal, Batangas na bihis na for the Christmas na, ha? Picture perfect ang mga light installation sa paligid. May mga hugis bulaklak at iba't ibang hayop pa. Dito naman sa Quezon City, pinailawan na ang iconic giant Christmas tree sa Cubao. 75 feet ang taas niyan at pinakinang ng libu-libong dekorasyon. Extra special pa ang event, hatid ng performances ni na Vice Ganda at SB19 member Josh Collins. Sana nga po maging happy ang ating weekend, pero ipagdasal natin ang mga kabayan nating sasalantain o sinasalantanan ng mga bagyo. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.